We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Pipila ka mga security guard sa Davao International Airport. Mireklamo tungod tulo ka bulan na nga wala kadawat og sweldo. 10 anyos nga batang lalaki, samdan human na banggaan og motor nga nag-drag race sa Cotabato City. Motor rider, samdan sab. Cagayan de Oro City Roads and Traffic Administration. Gilaraw nga patasan ang multa sa mga tricab kung bao-bao nga mobiyahe sa National Highway. Og Kapuso Fiesta sa cast sa Abot Kamay na Pangarap ug Black Rider. Gidagsa sa Dabawenyo fans. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Pipila ka mga security guard sa Davao International Airport ang mireklamo human wala kuno masweldohan og pipila ka bulan. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, mitsabaw na pipila ka mga security guard sa usa ka security agency nga na-assign sa Davao International Airport human nga ang tud karon wala pa nila nadawat ang ilang sweldo. Sukad Enero karong tuiga, wala pa na sweldohan kining mga security guard sa Davao International Airport ubos sa Priority Security Agency Incorporated Davao. Nga mong sweldo 396 lang yapon hantod karon. Almost mga 1 year na mahigit ang katong giingon nila nga motubo pero wala gyapon sir. Ikaduha mag 3 months na karon sir wala gyud mi gina sweldohan nila bising CE wala tanan. Perting pa itagay ga sir ay. Ang ako lang napaabot nga hatag nga mo sweldo, tarong mga benefits, apel kami nga nagkahiusa nga 13. Gawa sa sweldo, nasayran sab kuno nilang dunay wala na remit ang agency sa ilang benepisyo. Makuha na mo tanan ang mga benepisyo kay sa ISIS na mo mga 1 year nang wala nila gihagbungan sa ISIS. Sa kabahin sa maong security agency, labot sa SSS remittance. Hindi naman totoo yan. May record tayo lahat. Gani, ang hinungdan matud pa nga nung wala na sweldohan sa agency ang ilang security guards. Actually, nakipag-arrange naman sa akin ng kaap kasi hindi sila bumabayad sa amin. Hopefully, i-release na nila kasi kompleto naman yung aming requirements. Sumala sa kaap Davao, anda matud pa sila mubayad alang sa January o February nga sweldo sa mga security guard. Apan, kaya lang, part sa mga requirements para bayaran sila sa kaap is the payment of their mandatory remittances on the part of the agency. And dapat mabayaran nila ang PhilHealth and SSS. Tinguha sa kaap Davao nga tumanon sa ahensya ang rekisitos aron maproseso ang pagbayad kanila. I-appear me before Dole 11. Kaya parang yun ma-settle na siya. Wag din sila musipot. Plastic pa, sige namig kulit sa ilahan. Bayaran na damo sila. Sila ang dili mag-comply. Napaabot na matud pa sa Dole, Davao City Field Office ang maong problema. Og parayon ang ginahimo nga settlement. Naninguha ang mga apektadong security guard nga resolbahon gilayon ang problema. Sanglit na gutman na sila og ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Sara, hinuon gipasalig sa security agency nga ugaling mahatag na kanila ang cheque gikan sa kaap Davao. Gilayon kining ipaproseso sa bangko aron nga ma-release na ang sweldo sa mga apektadong security guards sa airport. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.
Cagayan de Oro City Roads and Traffic Administration gilaraw nga patasan ang silot sa mga madakpang tri-cab o bao-bao nga gabiyahe o gapamasahero sa mga national highway sa syudad. Ani ang report. Gibutyag karon sa Cagayan de Oro City Roads and Traffic Administration kun RTA nga daghan silang nadawat nga reklamo may tungod sa mga tri-cab o bao-bao nga nagabiyahe sa national highway sa syudad. Pinasikad niini gilaraw karon sa RTA nga patasan ang giingong silot sa mga tri-cab o bao-bao nga madakpang nagbiyahe sa national highway. Sa laraw sa RTA, gikan 500 pesos nga multa kaniadto, mamahimo na kining 1,500 pesos o 15 days impoundment sa tri-cab sa first offense, 3,000 pesos o 1 month impoundment sa second offense, o 5,000 pesos o dili na marilis ang unit sa third offense. Sumala pa nga base sa DILG memorandum, hugot nga gibawal ang maong mga sakyanan sa national highway. Main reasons na to, sir, is simple lang yun, no? Ampingan na to og likayan ang disgrasya sa dalan. Kaya sa matagaran niya sa mga social media pages na to, daghan kayo incidents or aksidente involving tri-cabs, labi na sa national nga dalan. Namatikdan sab sa RTA nga daghan ang gabiyaheng bao-bao matag hapon, gabii hantod kadlawon. Nasayran nga sa milabayng tuig, miabot sa 446 ka mga bao-bao units ang ilang nadakpan. Karon tuiga, gikan Enero hantod sa kasamtangan, ana-ana sa 87 ang ilang natikitan. Gani, wala magita ingon nga gibawal gid nato ang tri-cab all the way. National highways lang yun, no? Og ang pagpamasahero niini. Sa inner barangay or city roads pwede man as long as private lang gid pod siya. Dili siya gihimo nga pampasahero. Pagpaklaro sab sa ahensya nga dili sab susama ang kahimtang sa mga bao-bao kumpara sa mga motorela sa syudad. Sanglit aduna kini prangkisa. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nakahanay na ang security plan sa General Santos City Police Office subay sa pag-obserba sa Semana Santa. Gani sugod karong Domingo, naka-heightened alert na ang kapulisan. Ano yung report ni Just Tony Humamil? Nakahanay na ang security plan sa General Santos City Police Office alang sa Semana Santa. Sugod karong Domingo atol sa Palm Sunday, naka-heightened alert na ang kapulisan. Gawas sa mga simbahan, doon na sa ipakatag ang mga personahe sa mga beach resort, terminal o guban pang mga lugar nga dagsaon sa mga tao. Gipakusga na sabang seguridad sa checkpoints pasulod sa syudad. Busa nag-awhag ang GSCPO sa mga motorista o mga commuter. Galikayan ang pagdala og mga butang nga posibleng makaungot sa ilang biyahe sama sa mga hinagiban o kontrabando. The guidance of the city director is i-maximize yung deployment of personnel considering na naka-heightened alert tayo niyan, walang off ang mga personnel natin yan kasi nga maraming activities. Nagpahimang usab ang otoridad sa mga residente nga siguruhong nakakandado ang ilang balay una mulakaw aron balikayan ang insidente sa pagpangawat. Buot sa kapulisan nga mamahimong hapsay ang pag-obserba sa Holy Week sa syudad sama niadtong milabayng tuig. Kaya nga nagkakaroon tayo ng security plan kasi pinaghahandaan din natin yung mga plano ng mga masasamang loob. Kasi ni-expect din nila na yung mga tao alis sa mga kanilang mga kabahayan and yan yung mga the best time ng isagawa na rin nila yung mga hindi magandang activities nila like pagnanakaw. Samtang gipahugta na sabang seguridad sa Bulaong Terminal. Pagsulod pa lang sa terminal, usa-usa nga gina-check sa otoridad ang mga bagahe sa mga pasahero. Kini aron walay makalusot nga mga kontrabando. Gani matag karon og unya, nagalibot sab sa lugar ang mga personahe. Samtang nag-anunsyo na ang buhatan nga atol sa Semana Santa, alas 5 sa buntag ang first trip sa mga bus ug van, ug alas 6 sa gabi ang last trip. Always yun ang ginaparimahin na mo sa mga pasahero nga number 1, bawal magbili ng mga bagahe diri bisan nasa. Tapos ang ilang mga bag, cellphone, or mga documents ba nga mga importante. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Magpahigayon og napulo ka adlaw nga temporary suspension sa tanang trekking activities sa Mount Apo Natural Park sugod karong adlaw. Nagpagula og public advisory ang DENR Region 11 nga magpatuman og temporaryong pagsuspende sa tanang trekking activities sa Mount Apo Natural Park sugod karong adlaw March 20 hangtod na sa March 30 karong tuiga. Kinihuman sa gipagula nga resolusyon sa Mount Apo Natural Park Protected Area Management Board Executive Committee adlong Martes.
Sumala sa DENR kini tungod sa epekto sa El Nino nga nakaapekto sa trekking o camping site sa Mount Apo Natural Park. Busa kinahanglang unahon ang kaluwasan sa kinaiyahan ug sa mga bisita. Kini aron sa balikayan ang risgo sa bushfires ug aron masiguro ang kahimtang sa nagkadayang ecosystems. Dugang sa DNR nga magdepende sa mga assessment ug rekomendasyon sa MANP, PAMB sa Regions 11 ug 12 ang desisyon sa pag-resume sa mga aktibidad. Alang sa mga nakapareserve na sa pagsaka sa Mount Apo, labi na kay lakip sa apektadong petsa ang peak season nga mao ang Lenten hike, mamahimong makikalayon sa Tourism Office sa mga LGU o accredited tour operators alang sa inyong bag-ong schedule. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gipahamtangan na og silot nga community service sa mga menor de edad nga nalambigit sa drag racing sa Cotabato City kung asa usa ka menor de edad nga lalaki ang samdan human kini nabanggaan sa nag-drag racing nga motor. Samtang human sa hitabo, curfew alang sa mga menor de edad sa syudad gipatuma na. Ari report ni Abby Caballero. Makitaan sa video kining mga motor nga naglumbaanay alas 2 sa kadlawon sa Sinsuat Avenue, Cotabato City. Taod-taod, usa ka disgrasya ang nahitabo asa usa sa mga nananaw ang nabanggaan sa usa sa mga nag-drag racing. Sumala sa Public Safety Office, ang biktima nga nabanggaan, usa ka 10 anyos nga batang lalaki kinsa nabalian og bukog sa kamot ug paa. Ang driver nga nakabangga, gibana-bana ang anaa matod pa sa 16 ngadto sa 18 anyos nga nasamdan sab. Dahil gusto niya unahan yung kasabay niya, napagilid siya, pero na-out of balance siya hanggang nasagip niya yung bata. Pulos anaa karon sa ospital ang biktima ug ang driver sa motor. Samtang miatubang na kang Mayor Bruce Matabalaw ang 5 ka mga menor de edad nga nalambigit sa maong drag racing. Matud pa mag-community service ang maong kabataan isip silot sa ilang binuhatan. Ugi kumpiska sab ang ilang mga motor. Gagawa kami ng executive order na pagbabawalan na ang below 18 years old na mag-drive ng motor. Masusulat kami sa mga eskwelahan na wag na payagan yung mga estudyante nila mag-drive ng motor. Lakip sa ginamonitor karon sa otoridad ang mga motor shop nga matud pa naga-modify og motor. Sila nga lang ang nagyayayaan at kapag nakita namin yung shop ng mga motor na walang permit pa at ebidensya na nagmo-modified, ipagka-close namin yung mga shop na yun. Samtang gimanduan na sa LGU Cotabato ang kapulisan nga mas pakusgan pa ang ilang pagpatrolya sa kadalanan aron malikayan ang samang hitabo. Samtang ilawom sa Executive Order No. 110, ginapatuman karon sa Cotabato City ang curfew hours alang sa mga menor de edad, gikan alas 9 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon. Kini aron malikayan ang samang hitabo. Panawagan sa LGU ngadto sa mga motor rider ug mga ginikanan. Bukod sa nakaka-permisyo pa kayo sa ibang tao, yung sarili niyo pa ang una-unang mabibiktima. Yun ang gusto namin alamin sa inyo at hilingin sa inyo na dapat tigilan na yan. Sa mga magulang naman, dapat i-monitor nyo maigi yung mga bata, mga anak ninyo na may mga motor. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ultimatum sa Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated o COBI nga putlan og supply sa tubig ang Cagayan de Oro Water District o COWD karong Marso 31 kung dili makabayad sa utang ang i-extend hangtod sa Abril 12. Samtang fact-finding hearing kalabot sa COWD o COBI issue nagpadayon ani ang report. Gikumpirma karon sa Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated o COBI nga ilang gilugwayan ang ilang unang gipagula nga water cut-off ultimatum nga March 31 ngadto sa April 12. Matod ni Attorney Rob Rodrigo, Legal Counsel sa Metropac, ang major shareholder sa COBI nga pinasikad kini sa hangyo sa City Council sa syudad tungod sa nagpadayong negosasyon nga ginahimo tali COWD. Apan ilang panghinaot nga dili pa man moabot ang maong adlaw matapos na ang isyu sa giingong balay ronon sa COWD sa COBI. Sa nagpadayong fact-finding hearing sa Technical Working Group sa Cagayan de Oro City LGU, gibutyag ni Attorney Rodrigo nga sukad niyaton tuig 2021 hantod karon 2024
Makadagang higayon sila nga wala giatubang sa COWD sa mga meeting nga ilang gitakda. Hinungdan nga wala nagkasinabot ang COBE o COWD sa payables niini nga miabot na sa kapin 426 million pesos. To defer for the collection of the increase for about 6 months because of the pandemic po, kasi nahirapan po daw sila mag-collect. Which we allowed naman po. We agreed to it. So we deferred the collection. Kaso after the 6-month period that we deferred, we informed them that we will be implementing the increase na. At that time, no resistance was given by the Water District. Gibutyag sab sa kanhi General Manager sa COWD o kanhi Head sa Joint Venture Selection Committee nga si Engineer Benvenido Batar nga sa panahon nga gihimo ang kontrata, wala sila'y nakitang problema. Labi pa nga nakita nila nga adunay kapasidad ang COWD nga makabayad sa giingong increase sa bulk water rate matag 3 ka tuig. A 3-year schedule for increases would be something difficult now given the present situation. But that was not the situation at that time. Isa sa mga butang nga wala na mo na-anticipate is the COVID-19 pandemic. Sa katapusan, miangkon si Batar nga tungod sa kasamtangang sitwasyon sa kontrata tali COBE, nabutang sa alanganin ang COWD. Pinasikat sa gihimong hearing sa TWG, maghatag kini og rekomendasyon sa Cagayan de Oro City LGU sa mga posibleng lakang aron masulbad kining problema sa COBE o COWD. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Karong gipailaom sa state of calamity ang Zamboanga City tungod sa El Nino. Nagpainumdum ang DTI Zamboanga City sa price freeze order sa mga nag-unang palaliton sa syudad. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Marso 7 diyang gipaubos sa state of calamity ang Zamboanga City tungod sa epekto sa El Nino. Tungod niini, gipatuman sa Department of Trade and Industry 9 ang automatic price control ubos sa Republic Act No. 7581 kon Price Act. Busa nagpagula og price freeze order ang buhatan alang sa mga nagunang palaliton sa syudad. Tumong niini nga maprotektahan ang katungod sa mga konsumante, batok product hoarding ug illegal price manipulation. Mulungtad matud pagkini og 60 ka adlaw apan posibleng mausab depende sa deklarasyon sa state of calamity sa syudad. Gani sa gipagulang listahan sa DTI Zamboanga City, lakip sa gipaubos sa price freeze mao ang sardinas, instant noodles, processed milk, kape, sabon panlaba, asin, bottled water ug kandila. Nakabase ang presyo niini sa gipagulang prevailing price niadtong Enero nining tuiga. Busa gikalipay kini sa mga konsumante. Siyempre happy kami mga consumers kasi lalo na sa mga mahihirap. Hugot sab kini ginasunod sa mga grocery establishment sa syudad. In terms naman sir sa price na binibigay nila sa atin na i-follow, nasusunod naman natin yung ni-require ni DTI. Matod sa DTI 9, mamahimong makamulta ang mga establishmento nga masakpang musupak sa balaod. Mga penalties are fine of not less than 5,000 nor more than 1 million pesos and imprisonment of not less than 1 year to 10 years. Man-follow kita not only for our consumers but also to avoid to penalties. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Nahulikam ang grupo sa mga sakyanan nga miagi sa Coastal Road sa Davao City nga misupak sa balaod trapiko sa syudad. Lakip sa mga malapasong driver, usa ka SK chairman, kapulisan, giaawhag ang mga malapasong driver nga musurrender. Ari report ni John D. Esteban. Mao kini nga video nga gibasihan sa Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police Office sa pagsuta sa mga kalapasan ning grupo sa mga sakyanan nga miagi sa Coastal Road sa Bagua Playa, Davao City sa balaod trapiko sa syudad. Una na usab kining nag-viral ug miani og pagsaway gikan sa mga netizen. Sumala sa TEU, illegal nga nakamontar ang blinker ug busina sa SUV nga itom nga gimanehuan ug giparag-iyahan sa usa ka SK chairman sa Manita, Davao Occidental. Wala nagisulti sa kapulisan unsa nga barangay. Nakalapas sabdaw ang mga driver sa mga sakyanan nga nakita sa video sa wa pagtuman sa traffic sign.
makonsidera daw kining reckless driving. Kita-kita naman sa video, no? Disregarding traffic sign, nag-left turn sa no left turn, then mayroon silang blinkers and horn. So violation ng PD 96 yun. All of the plate numbers were already submitted sa LTO para ipatawag sila kasi sila may kapangyarihan summon yung mga may-ari ng mga sasakyan. Usa sa mga driver ang mitahan sa kapulisan. Mauna ilhan ang lain pang kaubanan niini. Anaa sa 4 ka driver ang nailhan nila nga wala pa mi-surrender. Human masuta sa otoridad nga dunay kalapasan ang grupo nga nakuhaan sa video. Sumala sa mga taga-Purok Gis, Barangay Talumo proper nga duol sa lugar, daghan sabdaw gatapok nga mga batan-on sa parking area usahay diha na mag-inom ug magkagubot pagyud. Ayo gyud kay wala naman po'y magtikaw-tikaw siguro anang mga orasa. O gawas anang mga batan-on mga abusado ba. Tama po na para way samok. Samok day kayo diha. Samok sa diha dagang magrayat diha. Kanunay nga pahibangno sa TEU sa mga drivers. Maging law-abiding citizen po tayo, respetuhin po natin mga nagpapatupad ng batas at sundin po natin yung batas trapiko sa Davao City. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Nagmalampuso ng pagpatuman sa Catch-up Friday sa Davao Region sumala sa DepEd Region 11. Kiniluyo sa pagbabag sa ubang grupo sa mga magtutudlo sa pagpatuman ni ini. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Naabdan sa GMA Regional TV 1 Mindanao kining grade 1 students sa F. Bangoy Central Elementary School sa Davao City nga dunay activity Biyernes sa buntag. Kinahanglang i-shoot sa mga student ang ball sa ring. Ang makashoot sa bola, kinahanglang mubasa sa nakaandam nga reading materials. Okay, Sandra, you read. The cup on the map. Sam has a map. Ang grade 1 student nga si Xander, nag-enjoy sa maong aktibidad. Do you want to learn at home or do you want to learn at school? Learn at the school. Why? Because I'm so happy. Sumala ni Teacher Cherry, kinikabahin sa ilang Catch-up Fridays nga programa sa DepEd nga mitumong sa paghatag og gayon sa mga estudyante nga mas mapalambo pa ang ilang academic performance, partikular na sa pagbasa. Dakong tabang matud pa kini aron maapas sa mga estudyante ang ilang na-miss nga mga subject, ilabi na sa pagbasa tungod sa pandemya. Every Friday nami mga gipang kuan na mga mugna na mga activities, daghan na jud kayo mo eskwela. No, kay naga-look forward sila every Friday sa mga games. Ang grade 5 student kasi El, nalipay tungod mas lingaw matud pa ang ilang pagtuon sa Catch-up Fridays. Parang mababalik yung mga dating lessons tapos mas marami kayong matutunan. Sumala sa Department of Education 11, malampuson matud pa ang pagpatuman sa Catch-up Fridays sa rehiyon. It's actually working very good. Dili man pod ni first time pa lang nato apan ikaduhang higayon na kini. And ang atong mga magtutudlo that we're actually implementing are already learned of this particular effort. Apan mialma ang grupong Alliance of Concerned Teachers ug Teachers Dignity Coalition sa pagpatuman sa Catch-up Fridays. Dugang workload ra matod pa kini sa mga magtutudlo. Apan matod sa DepEd, wala man tay gidugang ko diha nga kuan nga trabahoon. In fact, gihimo na tong flexible ang sistema. Kay katong class program niya for Fridays, wala naman gyud siya gi-implementa, no? Kundi gipulihan nato aning mas engaging sistema for Catch-up Fridays kay kini all performance tasks. Gani mismo si Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte na ang miingon nga magpadayon ang pagpatuman sa Catch-up Fridays sa tibuok nasod. Magpadayon siya and doon na pa mga improvements na pagabuhaton sa ato ang Catch-up Fridays. Dili lang ni siya sa reading, science ug math, kundi apil na po diri ang amuan ginasabutan sa Department of Health sa Catch-up Health. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Jail warden sa Misamis Oriental Provincial Jail gisuspende human nga pakyas kini nga madakpan pagbalik ang mga nakapuga nga piniriso sa miaging tuig. Aneng report. Subay sa gipagula nga kamanduan sa Misamis Oriental Provincial Government, gipailawom sa preventive suspension ang kasamtangan jail warden sa Misamis Oriental Provincial Jail nga si retired Police Colonel Robert Roy Bahian. Kini pinasikad sa nagpadayong investigasyon sa Provincial Administration Office. Nagunang hinungdan sa mong suspensyon ang pagkapakyas matod pa ni Bahian nga madakpan pagbalik ang mga piniriso
nga nakapuga sa prisuhan sa milabayng tuig. Gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang reaksyon ni bahian sa mong suspensyon apan wala pa kini mitubag sa among tawag. Sa karon, nagdumala sa MOPJ si Assistant Jail Warden Francis Sarangay. Gipasalig ni ini nga madumala ang prisuhan ilawom sa iyang lideres. Hugod sab niya ginamonitor ang kahimtang ingon man performance sa mga jail guard. Atong gipahugot ang atong security measures kay para dili makasulod og kanang mga illegal nga kontrabando o kining ingon siya nga pagbantay mo sa pagbikyas sa mga PDLs. Gipasabot sab sa MOPJ sa mga banay sa mga PDL ang mga kausaban nga ilang gipatuman. Akong mga mensahe dinhi sa katawhan nila din kining atong mga pamilya, mga higala aning mga PDLs nga nadiri. Kabalo man ta nga kanang na-stricto ang pagpasulod ninyo ang paghugot na mo sa seguridad din sa MOPJ labi kining mga dalaw. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Arestado ang usa ka tricycle driver sa General Santos City. Human misukol sa usa ka pulis diyang gisita gumikan sa traffic violation. Ang report ni Jess Tony Humamin. Maukid ang pagdakop sa usa ka pulis sa tricycle driver nga giingong misukol dihang dakpon sa gawa sa usa ka establishmento sa General Santos City pasado alas 12 sa udto adlong Domingo. Apan una kini makita sa video nga samtang ginaistorya sa pulis ang moong tricycle driver, midagan kini. Gisundan kini sa pulis hangtod nadakpan apan padayon kining nagmagahi. Wala kini gibuhian sa pulis samtang padayon kining misukol. Taod-taod makita ang pag-abot ni ining personahe sa Public Safety Office ug didto na nalambos ang driver. Apan padayon kining misukol sa pulis. Diyang nakita na ang duha ka awtoridad. Mikalma na ang driver. Sumala sa usa sa mga nakasaksi. Plano matud pa sa driver nga muikyas. Nagadugo ang kamot kay giilog niya ang sir, ang kanang susi ba? Kay muikyas ang driver. Sumala sa awtoridad. Pipila ka kolorom nga tricycle ang gidampot sa awtoridad niadtong tungura. Lakip ang tricycle unit sa maong driver. Dumating sa atin na parang violation o yung sa traffic laws. Yun, due to that hindi siya nag-comply. Gidala na sa piskalya ang maong driver samtang padayon ng investigasyon sa kapulisan sa hinungdan sa insidente. So basically, pinailan siya ng kaso due to resisting arrest dun sa ating PNP personnel na nag-i-enforce lang din ng law sa fiscal's office kasi para mabigyan din siya ng pagkakataon to defend himself din dun sa piskalya. Ginasulayan pa og kuha sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang pahayag sa driver. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mga mananagat lakip mamaligya og isda sa Upol Misamis Oriental nanawagan og hidabang sa LGU tungod sa nasinati nga pagnihit sa isda dala sa dagkong balon. Provincial Agriculture Office sa Misamis Oriental adunay mga programa nga ginaandam alang sa mga apektadong mananagat. Ani ang RTV Presents ni James Pauloyak. Usa ang fish port sa Upol Misamis Oriental ang nagunang source sa supply sa mga labas nga isda sa western part sa Misamis Oriental. Gani, matag adlaw, dili mo ubos sa tulo ka mga dagkong sakyanang pandagat ang mudunggo sa maong pantalan aron magdiskarga sa ilang mga isda o aduna sa mga gagmay nga panagatan nga dinhi mo baligya sa ilang mga nakuha nga isda. Anaa sa usahan to 2 ka toneladang isda ang manaog sa Upol Fishport matag adlaw. Apan ning manglabay nga semana, kamatikdan ang kanihit sa kuha sa mga mananagat. Kini gumikan matud pa sa dagkong balod sa kadagatan. Mga 2 semana gito mi ayo. Usayog di makaya ang hangin. Di managat pero makaya-kaya mo linaw. Nagat. Pero sayog nga muli wala mas matipirinsa gitong managat ka ba nga linaw nya o nay madala. Sumala sa pag-asa, anaa paghihapon ang northeast monsoon o hanging amihan sa tibuok nasod. Apan ang nakaapekto sa mga kadagatan sa Visayas ug Mindanao
mao ang easterlies. Same na gihapon to karon sa ato ang weather system nga easterlies, pero naalang tayo surge at kumbaga mas katong nga time busog ang atong easterlies mo tong kusog sad ang mga pagbalod. Sumala sa mga fish vendor nga ang pagnihit sa supply sa mga isda sa mga mananagat nakaapekto sab sa mga mamaligyaay. Bangon na pala panginabuhian kay dinhi magidamong source. Musaka ang presyo din sunod-sunod na padung dito sa inyo. Oo, masaka pa may presyo. Sa kabahin sa Provincial Agriculture Office sa Misamis Oriental, aduna na kuno profiling nga gipahigayon ng ilang buhatan alang sa mga apektadong mananagat. Gani nagpadayon kuno karon ang ilang pag-apod-apod sa mga fiber reinforced boats nga gikan sa BFAR alang sa mga mananagat nga naapektuhan sa shear line. Tabangan namo kung kinahanglan sila mga loan program, among assist sila, kung kinahanglan sila mga inputs, amo silang ilabisan asa nga division sa pagro na makakuha sila input. Sumala sa Pag-asa nga hinay-hinay na nga mikalma ang easterly sa rehiyon ug lauman kuno ang nindot nga lakat sa panahon sa mga musunod nga adlaw. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Game na game nga gitilawan sa Kapuso Stars nga cast sa Abot Kamay na Pangarap ug Black Rider ang ginapasigarbong local delicacy sa Davao City. Nakisadya sab sila sa Kapuso Fiesta atol sa pagsaulog sa 87th araw ng Davao. Atong silipon sa report ni Argil Relator. Time out una sa makatandog ng mga eksena sa hit After Prime series nga Abot Kamay na Pangarap ang pipila ka cast members aron makisadya sa 87th araw ng Davao. Lakip diha si Doc Annalyn Jillian Ward nga malipayong nakabalik sa Davao City. Gusto ko pong kainin yung mga hinahain nila na food dito and makapag-explore din po sa mga tourist spots po nila. Lakip sab ang co-star nga si Rahil Birria nga tubong Davao do Sur ang inahan. Naiintindihan ko po yung lengguwahe dito. And once a year po kami pumupunta dito ng family ko kasi sa mga relatives namin. Kauban nila sa paghatag og kasadya ang cast sa pinakamaaksyon nga serye sa primetime nga mao ang Black Rider sa pagpanguna ni Ruru Madrid. Gitilawan nila ang Davao's best local delicacies nga Durian Crunch, Durian Coffee Bar, Mangosteen Bar o Dark Chocolate Bar nga gama sa cacao beans. Nag-expect lang ako ng mas matapang yung durian. Yeah, exactly. Pero good siya doon sa mga, di ba, may mga tao kasi pag kinaamin durian na ano siya. So good siya for them. At saka mahilig pa naman po ako sa coffee at matamis. So perfect po siya. I love it. Hindi ko na-expect yung very powdery siya. Harap. Pero hindi siya nakaka-dry ng mouth. Sa Kapuso Fiesta, gidumog sa mga Davaoenyo ang ilang performances. Gipangunahan pa ni Jillian ang pagkanta on stage og birthday song kang Rahil. Nahugyaw sab ang fans nila Ruru ug Kim. Sobrang natuwa lang kami nakikita yung mga ngiti nila sa mga mukha nila. Ako po sobrang saya ko dahil last time ko po dito sa Davao, baby pa po talaga ako. So syempre I'm so happy na marami po kaming napasaya. Sobrang natuwa lang kami nakikita yung mga ngiti nila sa mga mukha nila. Sobrang nakakataba na puso yung mga pagtanggap sa amin ng mga Davaoenyos. We're very happy dahil napasaya po natin sila and at the same time nakakuha po kami ng panibagong lakas mula po sa inyong support at pagmamahal. Parayong atangan ang mga nagkainit nga eksena sa GMA After Prime nga Abot Kamay na Pangarap o intense action scenes sa GMA Prime nga Black Rider. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Mapasalmato ng pipila ka mga estudyante sa usa ka tulunghaan sa Zamboanga City sa ilang natun-an atol sa media tour sa GMA Regional TV Zamboanga Station. Gikalipay sa kapin 20 ka mga third-year students sa kursong Bachelor of Science in Education, major in English sa usa ka pampublikong tulunghaan sa Zamboanga City. Ang gipahigayng media tour sa GMA Regional TV Zamboanga Station Biyernes sa buntag. Kabahin matud pa kini sa ilang gitun-ang kurso nga Campus Journalism.
Gani dakong tabang matud pa ang ilang natun-an sa broadcast media operation ato sa media tour alang sa pagserbisyo sa publiko pinaagi sa pagsibya. Magamit sab matud pa nila kini sa pagtudlo sila mga estudyante isip future educators. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kinig makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Paday lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.